So, Sir Julius, ano ba yung proper placement ng ating speaker kapag full band setup? Ayan, so katanungan ito ni Sir Jed Stanley. So, Sir Jed, sasagutin ko yan based lang sa aking experience at mga diskarte at pamamaraan ko kung paano natin i-place or paano natin i-position yung ating mga speaker para iwas feedback at saka sa magandang tunog. Okay, so without further ado, let's go! Okay, Sir Jed, ganyan lang yung itsura ng ating gagawin. No? Hindi na natin ipupwesto literal yung ating mga speaker kasi maliit yung pwesto natin. So, ito-drawing na lang natin. Okay, so magsimula na lang tayo sa placement ng speaker. Kunwari, stage ito sa gym. Ayan. So, bird's eye to, sir, ha. Bali, nakatutok ka dito. Kumbaga, hindi ka nakaharap sa gym. Okay, let's say ito yung gym mo. Ito yung pinakadulo ng iyong gym. Ayan. Pasensya na sa drawing ko, sir. Ayan. So, dito yung audience. Ayan, dito, lagay natin dito, audience. Ayan, dyan yung audience. Okay. Tapos, minsan dito yung drummers, di ba, sir? Dito yung drums. Ayan. So, i-place na lang din natin yung mga, yung mga player. Drums, then dito yung vocals. Vocalist natin. Let's say, dalawa sila, no? Ayan, dalawa sila. Ayan. Tapos, minsan dito yung pianista. Ayan, yung pianista. Ayan. Diyan yung pianista. And dito yung bass guitar. Let's say, dito yung bass guitar. Isang bass guitar player. At saka, minsan dito kung nagpupwesto sila ng electric guitar. Ayan. Pero depende na. Let's say, ganyan yung itsura. Diyan yung drummer, sir. No? Ayan. So, sa akin, sir, kapag ganyan kalawak yung ating stage no sa gym, bali apat talaga yung nilalagay ko na monitor speaker. So magsimula tayo sa monitor speaker, sir, no. Mamaya na yung sa front of house. So sa monitor speaker, sir, apat lang kasi available na monitor speaker ako. So as much as possible is pinipwesto ko sila na makarinig lahat, okay? So ang ginagawa ko, sir, is isang monitor speaker dito. Ayan, monitor speaker. Sa apat lang to, sir, ha? Apat na monitor speaker. Kung marami kang monitor speaker, mas mabuti. So, since apat lang yung monitor speaker ko, ayan, nilalagay ko dyan. And then, nilalagay ko dito yung isa. Ayan. And isa din dito. Isa din dyan. At isa sa my drummer. Ayan. Ayan. So, ang mangyayari, sir, ang itong monitor speaker na to is intended para sa vocalist. Ayan. At saka itong isang monitor speaker na to is intended sa pianista at sa electric guitar or bass guitar ba, kung sino man yun nandyan. And then ito, medyo position ko sa, sir, kung andyan yung player, sir, no, medyo itabingi ko konti yung speaker para matamaan talaga yung player dyan. And then, isang drummer papunta dyan sa kanya. Ayan. So, ganyan yung placement ko, sir, sa monitor speaker sa stage natin. Tapos, yung subwoofer ko, sir, since dalawa lang kasi yung subwoofer ko na D18, isa minsan kapag hindi naman masyadong, kasi ino-observe ko din yung position ng mga tao yung sa audience. Minsan kasi yung mga audience natin, andito na sila, no? Andito sila. Or kung minsan, masyado silang malayo. So, tinitingnan ko din yung audience. Pero most of the time, ang position ng sub ko, sir, is nandito. Ayan, nandyan yung dalawang sub ko. Kasi dalawa pa lang yung sub ko, sir, eh. Ayan. So, ganyan yung position ko. For as long as na mapapansin ko maraming tao or maraming tao nakapwesto dito sa gilid at wala sila sa gitna. Kasi minsan yung gitna parang siya parang aisle siya na kung merong maglalakad. So dito ko pwede pwesto yung subwoofer ko sa gilid. Pero kung kumpul-kumpul yung tao, andito yung audience. Andyan yung audience. So yung dalawang subwoofer ko, sir, nilalagay ko dyan magkatabi. Ayan, magkatabi siya sa paanan ng ng stage. Para ang mangyayari niyan, sir, is yung buga ng sub mo is ma-divide talaga siya.
ma-divide siya sa andito sa majority. Pero kung apat yung sub mo, mas mainam, dalawa dyan, tsaka dalawa din dito. Kung apat yung sub mo. Pero kung dalawa lang, kagaya sa akin sir, dalawa lang kasi yung sub ko sir eh. So dyan ko nilalagay. Okay? Tapos yung ating front of house na speaker, apat lang siya sir no? Apat na D10 yan, yung D10 na yan. Dalawa dito, ayan, dalawa dyan, at saka two per side na siya sir. Two per side, ayan. So yung position ng ating front of house sir is mga 2 to 3 meters away dito sa stage para yung tunog ng microphone is hindi masasagap ng ating front of house. Kasi minsan may nakikita ko sir yung pang main speaker nila is dito nila nilalagay sa stand. Ayan, dalawa ba dyan na speaker naka-stand? Tsaka dito. Hindi ako naglalagay ng ganyang or hindi ako nagpo-position ng ganyang speaker, sir. Kasi kapag tumutunog na yan, ayan, tumutunog na yan, masasagap kasi ng microphone kasi yung vocalist natin nandito, di ba? So yung position ng microphone, ang position ng microphone is nakaganyan. So matatamaan talaga siya. So prone to feedback siya. No? So unlike kung dito may position sa may unahan ng mga player, so hindi siya matatamaan kasi papunta na sa audience yung natin, yung tunog ng front of house. And then itong monitor, pabaliktad naman, so hindi siya matatamaan directly yung microphone, yung capsule. So hindi siya mag-feedback. Yun Sir Jed. So meron din ako ang na-cater sir na gym siya, pero maliit kasi yung stage niya. So nagsisiksikan yung mga player doon. Maliit lang talaga. Kunwari ito yung buong court. Ayan, ito yung buong court, sir, no? Ayan. And then, ganito lang kaliit yung stage nila, sir. Ayan. Parang ganyan lang kaliit lang. Konti lang, maliit lang talaga yung stage nila. Usually kasi sa mga stage ng gym, sir, is, maliit, to, sir, ha? Dito yung ring, sir, ha? Ang position ng gym natin is, dito yung ring. Ayan, dito yung half court or yung free throw niya, di ba? Ayan, sensya na. Pero kung pa-rectangle to, pa-rectangle, ayan. So, di ba usually yung stage is hanggang sagad talaga dito sa dulo. Pero yung last event ko, sir, is yung stage nila masyadong maliit. Ayan. So, ang ginawa ko is dalawang monitor speaker lang. Ayan. So, ang nangyari, dito ko pinosisyon yung sub ko sa unahan. Ayan, dalawa sila. And then, nakastand yung dalawang mid-high ko. Ayan, dalawang mid-high. Dito din, nakastand din siya, dalawang mid-high. Ayan. And then, yung monitor speaker ko, sir, is dito lang sa gilid. Tapos, yung position niya is parang tabingi. Para pag ganun yung buga ng kanyang tunog. Kasi nandito yung drummer eh. Dito yung drummer. Tapos, andito sa gilid din yung electric guitar. Then, nandito yung vocalist na magkatabi lang sila. Ayan. Tapos, dito ata yung maalala ko, dito yung bass guitar. And dito yung pianista. Ayan. So, ang ginawa ko is, bahagya ko lang tinilt or pinosisyon yung speaker na saktong-sakto matamaan silang lahat. Kasi maliit lang talagang yung stage at nagkukumpulan sila. Minsan nga dalawa ata sila hanggang umabot sila ng 3 vocalist. Nandyan silang 3 sa stage. Ayan yung nangyari. Kaya kung gawin kong 4, prone to feedback na. Kasi maliit lang talaga yung distansya ng stage. Kaya 2 lang yung nilagay ko na monitor speaker. Ayan. Tapos yung sub dito. Then, though marami siyang tao pero masyadong malayo sila, sir. Hindi nakapwesto yung mga table dito. Wala. Ang nangyari, half court o more than half court pa nakaposition yung mga tao. Though may mga table naman din pero walang nakaupo. So, nandito ko sa gilid. Yung booth natin. So, nandyan ako sa gilid. So, yung mga wirings ko andyan. Ayan, naka-snake cable. Mapunta dyan. Ayan, yun yung position ng aking band setup, sir, no?
So, ayun, Sir Jed Stanley, I hope na nasagot ko yung question mo regarding sa placement ng ating mga speaker kapag meron tayong band setup or even acoustic band setup. So, yung idea ko po yun is sariling idea ko po and based on my experience at saka comment na din sa mga band player natin. So, thank you Sir Jed sa iyong pag-question at sa pagsuporta nitong video. So sa lahat ng mga expert dyan, please comment down below. Tulungan din natin yung mga beginner and share nyo din yung ideas nyo kung paano yung proper placement. Even limited lang yung mga gamit natin. No? So Sir Jed Stanley, I hope na nasagot natin yung question mo. So shoutout sa iyo at sa mga supporter natin. So hanggang sa susunod. Alright.